Sawadee krap. Good evening, everyone. So once again, I'm Brother Marlon from Bible Baptist Christian Church, Chinbury, Thailand. Welcome to our ministry to the uttermost every Friday. So and also we have also every Tuesday with Brother Walter. Okay, so how are you today? So maybe some of you are having their dinner and fellowship with your family and friends, and even the church. Some are enjoying their vacation. In here in Thailand, uh, we have holiday, so some of the friends and families are going somewhere, some other province. So I hope and I pray that you're safe and sound na makabalik po dito sa Chunbury and even wherever you are right now. Good evening to all of you. So welcome once again to those new to our ministry to the uttermost. So you're very much welcome from Bible Baptist Christian Church. Okay. By the way, I'm Brother Marlon. So we have a comments section. So if you want to, you want to uh, share, especially you have prayer requests. So feel free to write in our comment section so that we can uh, take note and we can pray for you. All right. So to God be the glory. So before we pray, uh, I would like also to greet sa mga family ko. So sa Negros and sa family ng wife ko doon sa Iloilo. So good evening sa inyong lahat dyan and sa Negros, and then my sister there in um, Bicol. Alright? So, and dyan pala sa Negros, dyan sila ni Pastor Jerry in his family, Ma'am Faith, and their son, Alexander. So, good evening sa inyo dyan kung nakikinig kayo. So, to God be the glory. Alright, so mag-pray muna tayo. Wala nang prayer request. So, yung mga iba, hindi ko na ma-mention yung name nyo, yung nagko-comment dyan. So, good evening kasi mamaya mag-focus na ako sa pag-preach. Alright, so let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, this evening. I know, Lord, we have a lot of schedule and some of our friends are busy. I hope and I pray, Lord, that your Holy Spirit will always remind us that it's essential and it's very important to spend time, especially, Lord, in prayer, and as well, Lord, especially what we learn as we ponder upon thy word. O dear God, forgive all our sins, cleanse our hearts, and even me, Lord, use me, Lord, to be a blessing to your people tonight. I pray that you have the message to them and to all of us also. Lord, we commit everything to you. Thank you for your blessings. Thank you, Lord, for your grace and mercy upon us, O God. Lord, gabayan mo po kami, be with us as we uh, ponder upon thy word. Mangusap ka po sa aming mga puso tonight. In Jesus' name, amen. Okay, so bago niyan, meron tayong special number. So let us listen first the special number. All right, thank you for that wonderful and beautiful special number. So let us move on. Let's go now right away in our Bible study. So this evening, pag-aralan po natin sa libro ni Prophet Isaiah. Okay, kung meron kayong Bible dyan, so pwede kang magbasa together with me. Buksan po natin sa
Isaiah 43 verse 2. Isang verse lang muna basahin natin. Okay, so this is we use always King James Version. So this is Tagalog. Okay, babasahin ko lang para maintindihan po natin sa language natin. Pagka ikaw ay tatawid sa tubig, sasamahan kita at sa mga ilog, hindi ka nila tatabunan. Pagka ikaw ay lalakad sa apoy, hindi ka masusunog, ni ang ningas ay hindi ka uupukin. So sa oras ng crisis mga kapatid, it's either personal mo sa buhay mo or problem mo sa family mo or problem mo sa community or to those people around the world na nakikinig ngayon. It's very natural talaga na yung tao meron talagang takot or sometimes nalito po tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Amen? So, ngayong gabi mga kapatid, ang crisis, especially ngayon na grabe talaga ngayon yung problema sa especially sa war doon sa Iran with America and nag-involve na rin yung ibang country doon, especially yung mag-allied talaga yung Israel against Iran and Iran with the other allies. So, una talaga na maapektuhan tayo talaga at yung mga business, that's why yung una talaga yung langis na ginagamit sa enerhiya or ginagamit nating uh, sa mga sasakyan natin sa mga vehicle, to do business, to go to sa pagpunta sa work, right? So, kaya pag tumaas talaga yung langis, susunod talaga yung mga bilihin talaga. Mas masakla pa pag crisis na wala kang trabaho, right? So mga kapatid, ang crisis ay, to tell you mga kapatid, ang crisis ay hindi sorpresa sa Diyos. Ito ay isang pangungusap ng Diyos mga kapatid sa ating buhay. But sometimes mga kapatid, in spite sa crisis, huwag natin kalimutan mga kapatid na andyan talaga ang Diyos na nangungusap sa iyo. For every time na meron kang problema, for every time na meron kang difficulty sa trabaho mo, may problem talaga, God allow ka, if you are sensitive mga kapatid, na bakit nangyayari yan sa buhay mo, it's because God has something that He wants you to do. Or may gusto ang Diyos na mangyayari na maganda sa buhay mo. Gusto ng Diyos na i-remind ka, gusto ng Diyos na matauhan ka. I don't know what is your situation right now, kung ano man ang problema mo ngayon. So number one dito mga kapatid, in Tagalog, ay Tagalog ko na lang no, number one, basahin ko muna yung team natin para maintindihan po natin. At ano ko na sa Tagalog para very easy sa atin. Pinabanal sa gitna ng unos.
So number one dito mga kapatid, tumanggi na maparalisa ng takot. Bakit? Number one, bakit maganda to na dapat hindi tayo dapat labanan natin na hindi tayo ma-overcome ng fear natin sa buhay. Bakit? Kasi ang takot ay very yan talaga mga kapatid. Whether you like it or not, yung takot ay sinungaling talaga yan. At yung pananalig sa Diyos mga kapatid, iyon ay katotohanan. That's why mga kapatid, pag maghari na sa iyo ang takot, lalo na pag mag-cramming ka na or mag-panic ka na, it's because na hindi mo na alam yung gagawin mo pag may problem ka or may utang ka or may babayaran ka pa na bills every month, di ba? Nagpapanik ka na, or kung nasa trabaho ka, tinanggal ka sa trabaho mo, or nag-apply ka sa trabaho, hindi ka natanggap. Magkaiba tayo na situation, or natakot ka na kasi parang kukulangin talaga yung pera mo hanggang sa katapusan, hanggang maubos yung pera mo, hindi pa makaabot sa sahod. But basahin natin dito ang sabi ni Apostle Paul na in-advise niya kay Timoteo. So basahin natin sa 2 Timothy verse 1 to 7. Sapagkat tayo hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. So very clear, no? Yung sabi ni Apostle Paul, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Yan yung maganda kasi pag mga kapatid, pag maghahari na sa puso mo, sa isip mo yung takot, pag may problem ka, mawawala ka sa focus. That's why maganda tong sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat tayo hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Ano yung binigay sa iyo pag totoong ligtas ka, pag andyan na yung Diyos sa buhay mo, binibigyan tayo ng kapangyarihan to overcome the devil, to overcome yung mga pananakot ng demonyo sa buhay mo. At pag-ibig. Amen? At ng maayos na pag-isip. Kasi pag andyan si Jesus sa'yo, wala kang takot. Whatever mangyari sa buhay mo, may pananalig ka. Maganda kasi pag nasa Diyos ka at nasa tamang landas ka mga kapatid, honestly, maganda yung pag-iisip mo. Kasi pag wala ka talaga sa tamang katayuan, wala ka sa side ng Diyos, mali yung pag-iisip mo. Bakit? Anong sa isip mo, puro takot na lang. And then mapapanik ka na. I experienced that. Na sa sobrang panic mo, kahit wala kang sakit sa puso, magka-heart attack ka na kasi sa sobrang kaba mo. Diba? Lalo na subong parang kung titingnan mo sa balita mga tao, natatakot sila sa sa sobrang taas ng gasolina. Kating iba hindi na yung iba na mga doon sa Manila, iba hindi na nagbiyahe ngayong araw. Bakit? Kasi tumaas yung gas. So that's why create ng fears sa buhay natin. So mga kapatid, sa crisis, ang iyong laman ay sisigaw ng yung
yung katawan mo sasabi talaga, pag may crisis sasabi na retreat or aatras ka. Ngunit ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, kung andyan sa'yo si Jesus, mananalig ka talaga, o you will stand firm, at ang takot ay maparalyze, mga kapatid. Kasi pag andyan sa iyo ang banal na Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid, meron kang kapangyarihan na ma-overcome yung takot mo. Praise God na even me na-remind din ako ng banal na salita ng Diyos that you need to stand firm. Tumindig ka, mga kapatid, at ang takot ay maparalyze sa iyong mga isip. Amen? Kasi ang maayos na pag-iisip ay sumisiyasat yan sa pagwasak at natatagpuan ang banal na salita ni Kristo sa buhay. Amen? Ano pa? Patahimikin ang ingay ng mundo. Anong sabi dyan sa awit? Awit 46 verse 10. Sabi dyan, anong sabi dyan? Tumahimik kayo at inyong talastasin na ako ang Diyos. So very clear, mga kapatid, no, na ang crisis ay lumilikha ng kaguluhan. Yeah. That's why bago sabi ni Jesus sa Bible, nakasulat yan na bago siya yung pangalawang pagbalik niya, yung second coming, that is the rapture. Marami talagang may mangyayari sa mundo. Pestilence, famines, gutom, right? Wars, rumors of wars. That's why may gera ngayon. Maraming ingay sa paligid, maraming problema. Amen? Hindi magandang balita na makikita mo sa TV. Ano pa? Anong sabi dito sa Hebreo chapter 13 verse 8? Si Kristo ay gayon din kahapon, ngayon at magpakailanman. So ang inyong crisis, mga kapatid, ay bago sa inyo, sa ating lahat. Every month, minsan marami tayong crisis sa buhay natin. Mga kapatid, ngunit hindi ito bago sa Diyos. Yung Diyos natin niya, hindi nagbabago, sabi dito sa Hebreo 13:8. Siya pa rin ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya niyang lutasin, mga kapatid, ang inyong problema. Kahit yung dati wala tayong connection, wala talagang tayo magawa na iligtas ang ating kaluluwa. Nang dahil kay Kristo Jesus, mga kapatid, we have now the access, if you believe the Son of God as your Lord and personal Savior, that is our Lord Jesus Christ. Amen? So, number 2 dito, mga kapatid, magpatuloy sa pagsunod at kabutihan. That's why, mga kapatid, bakit na ngayon sobrang dami mong problema, sobrang dami mong mga concern sa buhay mo. Bakit? Kasi bunga talaga yan, mga kapatid, na hindi ka sumusunod sa Diyos. Sinasaway mo ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Minsan yung mga problema ngayon sa buhay mo na dinadanas mo, it's because of your it's your fault, mga kapatid. Bakit? Bunga yan ng masama mong ginagawa. Bakit? Hindi ka sumusunod sa will ng Diyos sa buhay mo.
Pag sinabi ng Diyos na bawal yan, wag mong gawin. Kasi pag gagawin mo talaga, magbubunga talaga yan ng konsekwensya sa buhay mo. Kahit bawal, itutuloy mo pa. That's why maraming magdudulo talaga yan ng sakit sa ulo balang araw. Pag ipatuloy mo pa. Mas the best ka mga kapatid na less ang worries at sumunod ka lang sa Diyos, magpatuloy ka lang sa pagsunod at gumawa ng kabutihan. Jesus Christ will help you to overcome. Amen? Yung simple lang gagawin mo, gawin ang iyong tungkulin kung nasaan ka. Amen? Colossus 3:23. At anuman ang iyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na parang Panginoon at hindi sa mga tao. Ang crisis ay hindi dahilan mga kapatid para sa kaguluhan man o katamaran. Like, yung higaan mo dapat ayusin mo. Kung parents ka, pakainin mo talaga ng gusto at alagaan mo yung mga bata mo. At may utang ka, bayaran mo utang mo. Very simple. Kasi pa may utang ka sa kapwa mo tao, sisingilin ka rin kahit anong klaseng utang yan. Amen? Magkaka-problema ka talaga. So, kahit maliit lang yan na naging obedient ka sa Diyos, whatever it is mga kapatid, nagli-lessen yan sa mga concerns mo sa buhay. It doesn't mean na hindi ka mawawala ng problema. Meron talaga yan kasi habang dito tayo sa mundo, gumagawa din ng kaguluhan ang kaaway natin. That is, at yun ang dyablo. Amen? Gumagawa talaga yan siya 24/7. Walang pahinga yan para gugulo ang buhay. How much more mga kapatid, pag wala ka pa kay Kristo, ang hirap talaga. That's why mga kapatid, it's better nga much better na sundin mo lang, magpatuloy ka lang sa pag-obey sa Panginoon, sa pagsunod at gumawa ng kabutihan, because it is given kung andyan yung Holy Spirit sa buhay mo, that is the fruit, yung paggawa mo ng kabutihan at pagsunod mo. At isa pa, ibigin ang iyong kapwa. Amen? Love others. So, Santiago 1:27, ang relihiyong dalisay at walang dungi sa harap ng Diyos Ama ay ito, ang pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng balo sa kanilang kapigatian. Mga kapatid, ang pinakamagandang lunas para sa inyong sariling crisis ay ang paglingkod sa ibang may crisis. So, if wala ka man lang concern, pwede ka maka-help. You can help the other people. You can help you sa mga tao na nangailangan ng tulong sa church or sa family mo or sa mga friends mo. Bigyan ka rin ng Diyos ng wisdom against scammer. Di ba? So ano pa ang makikita natin dito? Magsalita parati ng may buhay at hindi yung kapahamakan. Dapat be positive ka. Anong sabi dyan sa Kawikaan 18:21? Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. So, it's better na magsabi ka ng maganda. Sa panahon ng crisis,
ang iyong mga salita ay naging sandata o tubig, mga kapatid. Huwag ninyong isabi yung in advance ang kabiguan mo. Parang dinideclare mo na mabibigo ka talaga or hindi ka mag-success sa buhay mo. You always be positive and have faith sa Panginoon na bibigyan ka ng blessings. Na bibigyan ka ng ano. Kasi pag andyan ka sa Panginoon, kahit may crisis, bibigyan ka ng Diyos ng provision or ibibigay talaga yung mga needs mo. I'm not saying na magiging may sobrang yaman ka. The most important, nabibigyan ka ng Diyos ng needs mo sa araw-araw. Amen? Iba naman yun na sobrang ano mo na, sobrang ambition mo na. Pag in times of crisis, whatever na maibigay ng Diyos sa iyo, importante mabuhay ka, makakain ka, may trabaho ka, at pagbutihan mong trabaho mo, huwag ka magtamad-tamad, at do your best, and God will bless. Amen? Wala naman talaga totoong Kristiyano na tamad ka, na sa trabaho mo, hindi ka nag-i-excel, hindi mo ginagawa yung pinaka-the best mo. Kasi pag totoo kang ligtas at totoong may Jesus ka sa buhay mo, inspired ka magtrabaho, you do your best, and God will help you paano pa mapabuti yung trabaho mo. Amen? So, maganda talaga. Last, magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa proseso ng Panginoon. Bakit? Anong sabi dyan sa Malakias 3:3? Siya'y nauupong parang tagapagdala ng pilak at tagapaglinis ng ginto. So ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nag-aksaya ng iyong sakripisyo. Yes, marami tayong sakripisyo araw-araw. And isa pa dito, 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na maliban sa tuksong karaniwan sa tao, ngunit ang Diyos ay tapat na hindi niya kayo pababayaang tuksuin ng higit sa inyong makakaya. It means, mga kapatid, pag meron ka ng mga suliranin or tukso or problema na dumarating sa buhay natin, alam ng Diyos na makaya natin yan. Ikaw lang nagsasabi na hindi mo kaya. Feeling mo nalulunod ka na or hindi mo na kaya makabangon, but God will not allow sa mga circumstances in application sa mga buhay natin na hindi natin makakaya. Kaya mo talaga yan. Amen? So, kaya natin gawin ito, mga kapatid. Last, Filipos 4:13. Lahat ng bagay ay aking magagawa kay Kristo na nagpalakas sa akin. Philippians 4:13 yun ang sabi ni Apostle Pablo. I can do all things which Christ strengtheneth me. Kasi, mga kapatid, hindi mo to kakayanin, mga kapatid, pag wala si Jesus sa buhay. Hindi mo to kakayanin talaga. That's why yung pinaka-the best mo na gawin, mga kapatid, ngayong gabi, na sometimes parang mag-give up ka na sa sobrang feeling mo minsan na bakit wala nang katapusan tong mga paghihirap, bakit wala na tong katapusan ng mga problema. It's because, mga kapatid, God is reminding you. Nagre-remind ang Diyos, mga kapatid,
sa buhay mo. Start, get right tonight, mga kapatid. Magsimula ka, kapatid, at aminin mo yung mga pagkakamali mo. At humingi ka ng tawad sa Diyos, and God will forgive you. At maging faithful ka, kasi maging faithful ka lang, mga kapatid, in times of crisis, especially ngayon. Hindi pwede na hindi ka pababayaan ng Diyos, mga kapatid. God is able. God will provide your needs. Amen? Yan yung promise ng Diyos sa Bible. Na hindi ka magugutom kung nandyan ka kay Kristo talaga. Hindi ka mawawala ng kung ang government minsan palso pa sa ayuda sa sa mga purpose yan, kung ano pa yan ng mga ayuda kung sa Ilonggo, or ano pa yan ng mga fund yan na matulungan ka. But ang Diyos talaga, mga kapatid, can find ways and means na matulungan ka. Yun yung pinaka-the best. That's why yung topic natin, dapat talaga magpakabanal ka, mga kapatid, sa mata ng Diyos. I hope and I pray na we learn something tonight, mga kapatid. I hope na wag po natin kalimutan yung banal na salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you, Lord, sa banal mo na salita. Thank you, Lord, that I pray, Lord, na ito po mangusap sa aming mga puso tonight. Be with us, Lord. I pray that you have grace and mercy upon us, O God. Iligtas mo po yung mga buhay nila. And I pray, Lord, that your name will be glorified and mangusap ka po sa aming mga puso. I pray tonight, Lord, that your blessings, your word will change the heart of your people. O dear God, I pray sa mga nakikinig, ikaw na po bahala sa kanila ngayong gabi. Iligtas mo po sila sa kapahamakan, O Diyos. We commit everything to you tonight. In Jesus' name, amen. So thank you, mga kapatid. Once again, this is Brother Marlon from Bible Baptist Christian Church, Chonburi, Thailand. So before tayo mag-end ng live streaming, so makinig muna tayo ng special number. Good night and God bless. To God be the glory. Sawadee krap.